Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Bilang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa, nasa chapter 8 pa rin po tayo and we will continue our study. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay True Faith versus False Faith. At ito po ay ating masusumpungan sa chapter 8 verses 9 to 25 ng ating pong pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa. Samahan niyo po ako at atin pong basahin ang mga talata. Acts 8:9 to 25. Now for some time, a man named Simon had practiced sorcery in the city and amazed all people of Samaria. He boasted that he was someone great, and all the people, both high and low, gave him their attention and exclaimed, "This man is rightly called the power of God." They followed him because he had amazed them for a long time with his sorcery. But when they believed Philip as he proclaimed the good news of the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Simon himself believed and was baptized, and he followed Philip everywhere, astonished by the great signs and miracles he saw. When the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to Samaria. When they arrived, they prayed for the new believers there that they might receive the Holy Spirit, because the Holy Spirit had not yet come on any of them. They had simply been baptized in the name of the Lord Jesus. Then Peter and John placed their hands on them and they received the Holy Spirit. When Simon saw that the Spirit was given at the laying on of the apostles' hand, he offered them money and said, "Give me also this ability so that everyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit." Peter answered, "May your money perish with you, because you thought you could buy the gift of God with money. You have no part or share in this ministry because your heart is not right before God. Repent of this wickedness and pray to the Lord in the hope that He may forgive you for having such a thought in your heart. For I see that you are full of bitterness and captive to sin." Then Simon answered, "Pray to the Lord for me, so that nothing you have said may happen to me." After they had further proclaimed the word of the Lord and testified about Jesus, Peter and John returned to Jerusalem, preaching the gospel in many Samaritan villages. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita. Mga minamahal na mga kapatid, yung Aklat ng Mga Gawa is full of stories of the unstoppable power of the gospel. Kahapon tinalakay natin ang kasaysayan ni Felipe. Si Philip na kasama sa 7 piniling deacons doon sa Acts chapter 7. Noong pumili sila ng 7 diakono na mangunguna para pamahalaan ang pagpapakain sa mga babaeng balo, isa si Felipe at si Esteban na merong malaking role na ginampanan. Si Esteban, na pag-aralan natin na siya sa kanyang boldness, katapangan, ay pinagbabato hanggang sa mamatay. Siya ang kauna-unahang martir na mananampalataya sa Aklat ng Mga Gawa. And then comes the story of Philip. Dahil sa pagkakapatay kay Esteban, ang mga alagad ay nangalat. The persecution enabled them to fulfill the purpose of God. Alam niyo, minsan dapat nating maintindihan na para matupad natin yung kalooban ng Diyos at yung misyon at plano ng Diyos sa ating buhay, ang Diyos pa rin ang kumikilos, minsan sa paraang hindi natin gusto. In fact, sa mga alagad na ito na nangalat, persecution ng dahilan. At nung sila'y nangalat,
eventually, nag-lead ito sa pagtupad nila sa kalooban ng Diyos. Bakit kanyo? Kasi sa Acts chapter 1 verse 8, ang sabi doon, "You shall be my witnesses." Where? Ang sabi, sa Jerusalem, sa Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Pero dahil sa persecution, natupad yon. Una, ang concentration ng pangangaral ay Jerusalem, but because of the persecution, wala silang choice, si Philip nakarating ng Samaria. Alam nating lahat na ang mga Samaritan ay kaaway ng mga Hudyo. At ang presence ni Philip doon ay hindi welcoming. No po? Pero, ang sabi po ng ating mga talatang pinag-aralan kahapon, kahit saan sila mapadpad, kahit saan sila makarating, they preach the gospel. At maging sa Samaria, ano po, the word of God spreads from Jerusalem to Judea, to Samaria, and eventually to the ends of the earth. Sa Acts chapter 8, Philip preaches in Samaria and many. Ito yung maganda doon eh. Ang ebanghelyo ay makapangyarihan, mga kapatid. Hindi po yung taong ginagamit ang makapangyarihan. Tandaan po natin. Hindi po yung persuasion, yung eloquence, and yung ability ng tao ang mahalaga rito. Ang importante lang po yung tao na nagiging alulod o daluyan ng salita ng Diyos ay may willingness and obedience to preach and to share the gospel. But the power comes from God, and the power is from the Word of God. Alam natin na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, magkabilay talim. Ito po ay nagsisilbing encouragement at pagpapala, may dalang sumpa sa mga tao na hindi makauunawa. Tandaan po natin na ito po ay pwedeng magbigay buhay at kamatayan sa iba. Kaya po, dahil po sa mga pahayag ni Felipe, many respond to the gospel with joy. At ang sabi, nagkaroon ng malaking kagalakan ang buong Samaritan villages. No? Yet, in the midst of this revival, matatagpuan po natin ang isang lalaki na ang pangalan ay Simon. No po? Yung Simon ay very common name yan nung araw. At ito pong Simon na ito, mayroon siyang bansag. No po? Yung pangalan niya ay associated sa pagiging salamangkero, magician. Marahil sa panahon natin yan, si Simon ay kilala bilang albularyo ng lugar na ito ng mga Samaritan. Mga kapatid, the story of Simon the magician is a powerful warning about false faith. It is a warning about pride, and a warning about the danger of seeking God's gift without seeking God Himself. Ito po'y paglalarawan sa maraming mga tao ngayon na humahanap ng kapangyarihan ng Diyos pero hindi hinahanap ang Diyos. Mga taong ang gusto ay yung pakinabang sa Diyos, hindi mismo ang Diyos. Kaya napakahalaga ng aral na ito ngayon na ating tunghayan, because many people are being swayed by the promises of many blessings and miracles. At ito po, mga kapatid, ay mahalagang maintindihan ng mga mananampalataya. Let us now go to the verse-by-verse explanation of our topic for today. And let us start with verse 9 to 11 ng Acts chapter 8, kung saan inintroduce sa atin si Simon. Ang sabi po ng talata, "But there was a man named Simon who had previously practiced magic in the city and amazed the people of Samaria, saying that he himself was somebody great. They all paid attention to him, from the least to the greatest, saying, 'This man is the power of God that is called great.' And they paid attention to him because for a long time he had amazed them
with his magic. So, ipinakilala sa atin ang lalaking ito. Ang pangalan niya ay Simon, isang magician, or sorcerer, or espiritista, or albularyo, na ginagamit ang mahika at ang sabi po ay maaaring demonic powers para ma-amaze ang mga tao. So ano po ang pagkaunawa ng mga tao tungkol sa kanya prior to the coming of Philip ito, no? Nung hindi pa dumarating ang pangaral ng Ebanghelyo, nang hindi pa naipapangaral ni Felipe ang Panginoong Hesukristo, ang paniniwala ng mga tao, itong si Simon ay somewhat divine. The Samaritans thought he was someone divine. They even called him the great power of God. Ayan mga kapatid. Kaya kung titingnan niyo po, common ito sa mga probinsya, sa ating bansang Pilipinas, yung mga liblib na hindi nararating ng mga teknolohiya, hindi nararating ng medisina, ng siyensya, meron talaga silang mga pinaniniwalaang mga makakapangyarihan at kinikilalang mga pinanggagalingan ng tinig ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, at sila ang nakapagmamanipula ng mga bagay na paniniwalaan ng tao. At sila po, mga kapatid, ang siyang nasusunod sa mga may kinalaman sa bagay na espiritual. Iba't iba ang tawag natin dito sa ibang mga lugar, albularyo, sa iba-iba baylan, sa iba mga mumbaki, no? Yung mga priest. Sila yung mga nasusunod, iba't ibang mga religious entity. At ang Samaria, kung saan si Felipe humantong, ay hindi, kumbaga, naiiba sa mga lugar na ating binabanggit sa ating bansang Pilipinas. Merong nagaharing espiritual na kapangyarihan at ang lalaking ito ay tinawag na si Simon the Sorcerer. He was very popular because of his influence. But it was false power, a counterfeit to God's true power. Tandaan natin mga kapatid, kung meron mang kapangyarihang galing talaga sa Panginoon, lahat ng tunay, lahat ng galing sa Panginoon ay iduduplicate at gagayahin ng kasinungalingan. Lagi naman yan, ano po? Kaya nauso po yung tinatawag na yin-yang. Have you seen the yin-yang? Yung pula, yung itim at saka yung puti sa Chinese, tawag doon? Sa Chinese belief. Yung yin-yang, ano po? Ito po'y balance daw ng black and white power. Pero hindi tayo naniniwala ron. Hindi ho balance ang kapangyarihan ng Diyos at ng kalaban ng Diyos. Hindi po yun ganon. Lagi pong nakailalim ang kapangyarihan ng masama, hindi po siya kailanman magtatagumpay sa kapangyarihan ng kaliwanagan at sa kapangyarihan ng Diyos. Ito pong si Simon ay counterfeit. Si Simon ay manggagaya, mangkokopya lamang ng kapangyarihan ng Diyos. In fact, naging popular siya at ang kanyang influence kasi nga po, pinaniniwala niya ang mga tao na siya ay galing sa Diyos. Bilang application mga kapatid, dito pa lamang sa ating pag-aaral na ito, people are often drawn to charisma and miracles rather than to the truth. Ito ang realidad. Kaya maganda magkaroon tayo ng pagsusuri sa ating mga pinaniniwalaan. Hindi niyo po ba mga kapatid naisip, bakit ubod ng daming tao ang nagkakandara pa kay Mike Velarde nang sinimulan ni Mike Velarde ang El Shaddai? Ano po bang ginagawa ni Mike Velarde? Yung pong napaniwala ni Mike Velarde ay walang kaibahan sa mga Samaritanong napaniwala ng isang albularyo o ng isang Simon na mahikero. Ano po bang ginagawa ni Mike Velarde nung araw? Tayo na nasa Pilipinas, kayong hanggang ngayon ay naiimpluwensya ng El Shaddai ni Mike Velarde. Padadalahin kayo ng itlog,
pababaliktad ang payong sa kasikatan ng araw at saluhin ang buhos ng ulan. Nasaan na po ang lohika? Pero lahat ng tao, bilihan ng panyo ni Mike Velarde, dalahan ng langis, at kung ano-anong mga propaganda na ginagawa ni Mike Velarde, ubod ng daming tao ang naloko at nabola, katulad ng mga Samaritanong ito. Pero alam na alam natin na merong mangangaral na katulad ni Felipe, na ang ipinapangaral ay ang Panginoong Hesukristo, na ang ipinapangaral ay ang tunay, ang katotohanan, pero ang mga tao bulag sapagkat sila ay nahirati sa paghanap ng karisma ng himala. Hindi lang si Mike Velarde, nagsulputan si Tebes sa Mindanao. Ngayon, namamayagpag pa rin yun. Siya yung nagpapatumba ng mga tao sa pagpatong ng kamay. Itong si Benny Hinn, itong sina Kenneth Copeland, sa Amerika yan sina Creflo Dollar, sina Joyce Myers, most of these people, preachers and pastors, lahat sila galing sa mga Pentecostal at charismatic na simbahan. At dahil sila'y maraming mga tagasunod, marami silang mga followers, nakakainganyo ng maraming mga tao dahil nga sa kanilang karisma, dahil sa kanilang miracles, dahil sa kanilang mga pambubudol sa mga tao, pati na yung mga nasa mainline denomination, sila na ngayon ang ginagaya when it comes to church growth. Ironic, hindi po ba? Na yung mga simbahang dati nasa tama naman, nasa matuwid na direksyon, na nakikita na nakaka-attract itong mga taong ito, mas madami itong mga mahikero at mga kung ano-anong mga propaganda, ito ngayon ang ginagaya. Why? Because people are often drawn to charisma and miracles. Today, many people, many follow false teachers who promise blessings, who promise miracles, who promise wealth, but lead people away from Christ. Kayo na po ang magsuri. Tingnan ninyo yung simbahan ninyo kung may mga pangakong ganito. May pangako na pag nagbigay ka, yayaman ka, aasenso ka. May pangako na kapag ginawa mo to, magtatamo ka ng pagpapalang pisikal, material. May pangako na titino ang relationship mo sa iyong asawa, babalik ang mga rebelde mong mga anak. Ito po ang pangako ng mga albularyo. Hindi po ba? Ang mga albularyo, sila yung nangangako kapag sinabi na ng doktor na may cancer ka, stage 4 na, wala nang gamotang medisina. Pero sa mga albularyo, laging may pag-asa. Laging merong pangako ang albularyo, hindi, gagaling ka. Uminom ka lang nito, tawa-tawa. O itong ugat ng makabuhay. O kaya manampalataya ka. Pag hindi ka nanampalataya, hindi ka gagaling. Bubunutan ka ng ngipin gamit ballpen. Ano po? O-operahan ka. Nakala mo ino-operahan ka pero hindi naman pala, minuhokus-focus ka lang. Ganyan sa Pilipinas. Napakadaming mga albularyo, mga mahikero. Akala mo gumaling ka na. Pinaniwala ka. Pero ang lahat ng ito, katulad ng nangyaring ito sa aklat ng mga gawa, hindi na ito bago. Paulit-ulit lang, nag-i-evolve lang. Kung merong mga Felipe na galing sa Diyos, kung may mga Esteban na nangangaral na para sa Diyos, at may mga alagad na humahayo para magtuwid at ipangaral ang Ebanghelyo, tandaan ninyo, meron din namang mga Simon na mahikero na kokopyahin ang ginagawa ng mga alagad para lamang sa kanilang sariling pakinabang. Now, let us go to verse 12. But when they believed Philip,
as he preached the good news, the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Ganun po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ang salita ng Diyos makapangyarihan, ang ating trabaho'y ipangaral lang. At ang sabi po, ang Diyos ang siyang nagbubukas ng puso, ang Diyos ang siyang magbibigay ng pananampalataya. At ang sabi sa verse 12, when they believed Philip as he preached good news about the kingdom of God and the name of Jesus Christ, nagpabautismo sila. Philip preaches Christ, not himself. Simon the sorcerer preached himself. And he preached himself and saying to the people that he is from God. But Philip, unlike Simon the sorcerer, he points people to the kingdom of God. Tandaan po ninyo, the gospel triumphs over falsehood. The people believed and they were baptized. Pagpapatunay lang na huwag manghina ang loob ng tunay na mangangaral, huwag manghinawa at huwag titigil ang mga tunay na mangangaral dahil ang Diyos naman ang nagpapaunawa. Ang kailangan po natin to pa rin lang ang naisin ng Diyos na mangaral tayo ng Ebanghelyo and we will leave everything to the hands of God. Paniwalaan natin hindi nagtatagumpay ang kasamaan laban sa katotohanan. In application, mga kapatid, the power of the gospel always outshines the lies of Satan. We should never underestimate the preaching of the word. It is the power of God unto salvation. Romans 1:16. Amen po ba, mga kapatid? Kaya sa kabila ng ang sikat sa lugar ng Samaria ay si Simon, sa kabila ng ang kanyang influence sa mga tao ay matindi, pinatunayan ng Diyos na ang mensahe niya ay mas makapangyarihan kesa sa mga kasinungalingan. Kaya ito sana magbigay ng inspirasyon sa mga pastor, sa mga mangangaral, sa tunay na Kristiyano. Hindi po walang silbi ang ating ginagawa. Magpatuloy po tayo at atin pong ipangaral si Kristo at ang kanyang kaharian. Amen? Let us go to verse 13. Sa verse 13, even Simon, tingnan niyo po ang nangyari, mga kapatid. Sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, maging si Simon naniwala. Past tense yan believed. Naniwala siya, and after being baptized, he continued with Philip. Paano nga naman hindi siya maniniwala? Nakita niya yung mga nangyayari, nakita niya yung mga palatandaan. Dumadami ang mga tagasunod ni Felipe. So ang ginawa ni Simon, nakiayon na siya. Pero ang malaking tanong dito, totoo kaya ito? Totoo kayang ito yung si Simon ay nagkaroon ng totoong pananampalataya? Atin pong imbestigahan. Ano po, mga kapatid? Ang sabi po dyan, and seeing signs and great miracles performed, he was amazed. Look at the last phrase. Dahil nakita ni Simon yung mga signs, yung mga miracles na ginagawa ni Felipe, aba namangha itong si Simon. So Simon believes and is baptized. Pero ang konklusyon natin dito, yung faith niya ay hindi totoo. Superficial. Notice the word, what amazes him. He was amazed, but the thing is, what do you think amazes him? He was amazed not because of the gospel. He was amazed not because of Christ. He was amazed about the miracles. Ang linaw naman po sa talata and seeing signs and great miracles performed, he was
amazed. Kaya mga kapatid, tatanungin kita ngayon, saan ka ba na-amazed? Sa simbahang pinupuntahan mo? Sa mga tugtugan, sa mga kilabot, sa emosyon? No? Minsan ito yung hinahanap ng mga tao. Naku, ayaw na po namin sa Winnipeg Unida. Kasi sa Winnipeg Unida, walang mga emotions. Hindi sila nagiiyakan, hindi sila naglulundagan, parang hindi sila masaya. Nang kinakanta nila, mga himno lang, yung mga ganito, parang hindi alive. Kasi ang gusto ng mga tao, alive, alive, alive forevermore. Tapos yung may iyakan, wala naman luha. Yung pastor, pag nananalangin, ay parang puno-puno ng emosyon. Na umiiyak pa ba, nagpipray, pero wala naman luha. And that is what people are looking. They are looking for emotion, superficial. And those are the things that amazes many people. They're not seeking the gospel. They're not seeking the truth. They're not seeking the deeper teaching of the word. What people are attracted to most of the time is what attracted Simon the sorcerers. Kaya his heart was not transformed. He was attracted to the power, not the Savior. Ito naman ang dahilan kung bakit napakaraming tagasunod si Mike Velarde. Hindi naman sa teaching. Kasi kung ikaw ay malalim na Kristiyano, ano ba naman ang lalim ng teaching ni Mike Velarde? Diyos ko po, mga kapatid. Kung ikaw ay malalim na Kristiyano, panoorin nyo at pakinggan nyo si Mike Velarde. Wala pong malalim na teaching yun. Puro po yun pambobola. Puro po yun pag-engganyo sa mga tao na kapag ginawa mo to, nagbigay ka ng ganito, pagpapalain ka. Puro pagpapalang material at physical. And this what attracts many people. And like Simon, many people are attracted to the power but not the Savior. To illustrate this, mga kapatid, like a child fascinated by fireworks, Simon was fascinated by the outward display but not the one behind it. Kaya kapatid, kung ang hinahanap mo ngayon ay ang mga pagpapala, biyaya, kagalingan, himala, anong kaibahan mo kay Simon? Ang hanapin natin, mga kapatid, ay ang katotohanan na si Kristo'y namatay para sa ating kasalanan. At dahil sa kanyang kamatayan, tayo ay may buhay na walang hanggan. Tanging mga pinili para sa kaligtasan at binigyan ng pananampalatayang tunay ang makakasumpong nun at hindi ang mga bagay na kagaya ng hinahanap ni Simon ang pagnanasaan sa buhay. Amen, mga kapatid? Kaya in application, ito ang realidad It is possible to profess faith outwardly, be baptized, and still have a heart that does not truly belongs to Christ. Makinig po kayo, kayong nasa simbahan, kayong matagal na dyan, kayong ang sabi ngay dyan na tinubuan ng tahid. Posible na sinasabi mong meron kang pananampalataya, nagsisimba ka linggo-linggo, na bautismuhan ka sa simbahang yan, pero ang puso mo hindi totoong kabilang kay Kristo. Ito ang pinakamalungkot. At ang pinakamalungkot na talata sa Biblia, Mateo 7:21-22. Pagdating ng araw, maraming magsasabi sa aking, Panginoon, Panginoon, sa iyong pangalan, kami gumawa ng himala. Sa iyong pangalan, nagpalayas kami ng mga demonyo. Pero sasabihin ko sa inyo, mangagsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala, mapaggawa ng mga katampalasanan.
That is one of the saddest verses of the scripture. Naniwala, nagpabautismo, pero hindi totoo nakilala si Kristo. Pinaniwalaan ang mga nakitang himala. Pinaniwalaan ang mga nakitang pangyayari. Pero hindi totoo nakilala ang tagapagligtas. Let us go to verses 14 to 17. No? Tandaan natin pala, true faith is more than excitement. True faith is repentance and trust in Christ. Let us go to verse 14 to 17. Now when the apostles at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent to them Peter and John, who came down and prayed for them that they might receive the Holy Spirit. For he had not yet fallen on any of them, but they had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they laid their hands on them and they received the Holy Ghost or the Holy Spirit. So dito po sa mga talatang ito, the apostles confirm the genuineness of the Samaritan believers. Take note mga kapatid, sa kalagayang ito, God delays the giving of the Spirit until Peter and John arrive so that Jewish believers and Samaritan believers would be united in one spirit. Tandaan po ninyo mga kapatid, ito pong pagbaba ng Santong Espiritong ito sa mga Samaritano was not a second blessing, but just a unique moment in salvation history to show the gospel crossing cultural barriers. Dito nyo lang po maririnig, dito lang po natin mababasa na ang mga alagad ay nagbautismo o nagnanalangin para sa pagbaba ng Santong Espiritu. Ito po mga kapatid ay pagpapakita lamang sa mga Hudyo na ang pangangaral ng Ebanghelyo ay nag-cross na intercultural. Kasi po, ang paniniwala ng mga Hudyo, ang salvation is only for the Jews. At ang kapuspusan ng Santong Espiritu na nangyari in the book of Acts chapter 2 ay para sa kanila lang. Pero hindi ganon ang sabi. At ang sabi po ng hula ng propeta Isaias at ng aklat ni Joel ay mapupuspos ang mga mananampalataya ng Espiritong Banal. Kaya if we are going to look at it in the application, the Spirit is the seal of true conversion. Ephesians 1:13. Ito po'y unique na nangyari lang dito. Hindi po ibig sabihin nito na ang Holy Spirit at yung kanyang kapuspusan ay kailangan ipanalangin ng mga pastor para tanggapin ng sino mang mananampalataya. Hindi ganon. Kasi ito pa rin ang pinaggagawa ng mga Pentecostal ngayon eh. Nagbabautismo sila ng Holy Spirit. Katulad ng ginawa dyan ni Peter and John. Para patunayan na they have access, they have power for the baptism of the Holy Spirit. Pero tayo, ang ating paniniwala, yung seal of true conversion ay ang Santong Espiritu katulad ng binabanggit ni Pablo sa Efeso 1:13. Every believer today receives the Spirit at conversion, hindi later. Dito lang po nangyari yon sa Aklat ng Mga Gawa para patunayan sa mga Hudyong Kristiyano during that time na ang Holy Spirit already crossed the cultural barriers. This was not a second blessing, but just a unique moment in salvation history para ipakita na ang Espiritu Santo ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi maging sa mga kaaway ng Hudyo
which is ang mga Samaritano. Amen, mga kapatid? So, ito po'y pagpapakita na this passage is not descriptive, or rather a descriptive, not prescriptive. Gusto ko pong ipaliwanag ito. Ito pong Acts chapter 8, 14 to 17, ay papaano i-describe ni Lucas ang pangyayari sa panahong ito ni Felipe. This describes how the apostles and the Holy Spirit cross boundaries from the Jewish people to the Gentile believers. Pero hindi po ito prescriptive na dapat ganito ginagawa ang pagpupuspos ng Espiritu Santo. Nakuha niyo po, mga kapatid? At alam natin sa turo ni Apostol Pablo, sa moment of our conversion, sa pagtanggap natin sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, nababautismuhan na tayo ng Santong Espiritu. Wala nang second baptism pa na kailangang gawing ritual o patong ng kamay ng sino mang pastor para magkaroon ng bautismo pa uli na ikalawa ng Santong Espiritu. What we see here is just a descriptive historical event. Hindi siya prescriptive na dapat ganito ginagawa. Kasi kung susuriin natin ang Biblia, wala nang ganitong nangyari pa. Si Pablo, si Saulo, listen to this, si Saulo, nung natagpuan niya ang ating Panginoon, o rather, nung natagpuan siya ng Panginoon, the other way around, sa daang Damasco, nun din napuspos siya ng Santong Espiritu. Wala nang ibang patong ng kamay para mapuspos siya ng Espiritu. Kaya what we see here is descriptive and not prescriptive. Amen, mga kapatid? Now let us go to verse 18 and 19. Now when Simon saw that the Spirit was given through the laying on of the apostles' hand, eto malupit yan he offered them money, saying, "Give me this power also, so that anyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit." So here, Simon's true heart is revealed. He tries to buy God's gift. Dito, lumitaw kung ano talaga ang puso ni Simon the magician. Nung nakita niya na ang mga apostol ay nagpapatong ng kamay at napupuspos ng Espiritu ang kanilang napapatungan, gusto niya rin ng kapangyarihan ito. At ang malupit dito, parang mga kontraktor ng DPWH ito No? Nag-offer ng pera, suhol para makakuha yung proyekto na pwedeng magbigay ng SOP. No? 35% bibigyan ko kayo, bigyan nyo lang ako ng kapangyarihang yan. Kaya mga kapatid, noon pa man yung korupsyon ay nasa puso ng likas na taong masasama. Ang panunuhol ay likas sa puso ng mga taong wala ang Diyos. Kasi kung nasa puso ang Diyos, hindi naman gagawin ito Simon the sorcerer still thinks like a magician. If I can control this power, I can be great again. At ang kasalanang ito, mga kapatid, is so infamous that the word simony, or buying, or selling church offices, comes from his name. Simony. Pagbebenta ng kapangyarihan, pagbebenta ng katungkulan. Di ba usong-uso na ngayon, may mga schools of prophet. Mga schools of prophet.
na nag-iimbita na gagawin kang propeta. Bibigyan ka ng certificate of being a prophet. Diyos ko po, talaga naman. Merong school of prophet. Tinuturo ang maging mga manghuhula. Anong kaibahan nito dito sa nangyaring ito? Mag-enroll ka, magbabayad ka ng certificate. Ngayon po mga kapatid, you can buy pastoral certificate online. May mga bishop na nagbibigay ng title na bishop, prophet, pastors, online. In application, many today still want to use religion for personal gain. Whether for money, whether for power, or fame. Mga kapatid, huwag niyong pagsamantalahan ang iglesia. Huwag niyong gamiting hanap buhay ang ministeryo. Huwag ninyong pagsamantalahan ang relihiyon. Wala kayong kaibahan kay Simon kung ganon. Amen? The gifts of God are not commodities. They are given freely by His grace. Ang kaloob ng Diyos ay hindi nabibili. Hindi na ibebenta. Ito'y kusang ipinagkakaloob bilang biyaya ng Diyos. Let us go to verse 20 and 21. But Peter said to him, "May your silver perish with you, because you thought you could obtain the gift of God with money. You have neither part nor lot in this matter, for your heart is not right before God." Matindi ang rebuke ni Peter. Peter rebuked him sharply. Simon's soul is in danger. Outward religion does not fool God. May your silver perish with you. Peter sees his heart, and his heart is not right with God. Mga kapatid, ito ang totoo. Hindi natin kayang itago ang ating intensyon sa Diyos. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso. God sees beyond outward profession. He goes beyond baptism and church attendance. Katakutan mo, kapatid, kung ikay nagpapahayag sa iyong mga labi na Kristiyano ka, na ikaw ay nabautismuhan sa isang simbahan at pumirma ng membership dito nang hindi lubusang nauunawaan kung anong pinagagawa mo. Importante ang malalim na pagkaunawa kung bakit ka nagpapahayag, anong ipinapahayag, ba't ka nagpabautismo, at bakit ka pumirma ng membership sa simbahan mo. Outward profession, baptism, and church attendance is not enough. He looks at the heart. A wrong heart cannot produce true worship or even true service. Ang puso na hindi binago, walang magiging pagbabago sa lahat ng ating ginagawa at sa lahat ng ating intensyon. Amen? Now let's go verse 22 and 23. Repent therefore. Magsisi of this wickedness of yours and pray for the Lord that if possible, look at the word, if possible, the intent of your heart may be forgiven. Mga kapatid, huwag niyo pong akalain na nagsorry ka, okay na. Nagsisi ka, okay na. Ang desisyon pa rin ay nasa Diyos. Kasi ang pagliligtas ay nasa Diyos. Ang pagbabago ng puso ay nasa Diyos.
if possible. Naalala niyo po ba yung lalaki na mayaman na lumapit sa Panginoon? Ang sabi niya paano ba ako magmamana ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoon, sundin mo kautusan. Ginagawa ko na yan mula pagkabata masunurin ako. Siguro he was referring to being a good son, being obedience to parents, araw ng Sabat, nagsisimba, nagpapahinga, o kaya ay hindi nagsisinungaling, hindi ginagamit ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan, those commandments. Sabi niya, ginagawa ko na yan mula pagkabata Ano sabi ng Panginoon? O sige nga, uwi ka. Benta mo ari-arian mo. Pamigay mo. Hindi sinabi ng Panginoon na benta mo ari-arian mo, bigay mo sa akin. Taliwas doon sa mga pastor ngayon Benta mo ari-arian mo, bring it to the church. Si Kiboloy, nung panahon na mag-year 2000 na sinabi sa mga miyembro, darating na si Jesus, benta nyo ari-arian nyo, ibigay nyo sa church. Hindi ganun Sabi ng Panginoon, benta mo ari-arian mo, ipamigay mo sa dukha. Umuwi yung lalaki, malungkot. Napakarami niyang kayamanan. At hindi niya kayang ibenta para ipamigay at sumunod sa Panginoon. Doon ang sinabi ng Panginoong Yesus, pakinggan niyo po ito. Nasabi ng Panginoong Yesus, imposible talaga sa tao ang maligtas. Mas madali pa ang pumasok ang camel sa butas ng karayom kesa sa isang mayaman pumasok sa kaharian ng langit. Don't be misled mga kapatid. Hindi lang po mayaman ang pinag-uusapan natin dito. Kundi lahat, ikaw at ako, hindi natin kayang maligtas. Wala tayong kapasidad na maligtas. Imposible. Mas posible pa yung camel pumasok sa butas ng karayom para tayo maligtas. Kaya nga ang tanong ng mga alagad pagkatapos, sino po kaya ang maliligtas? Kung ganon, Panginoon, sino ang maliligtas? Sumagot si Jesus at ang sabi niya, sa tao, ito ay imposible. Sa Diyos, nothing is impossible. At dito po sa Acts chapter 8, 22 to 23, iniutos ng mga alagad, sinabi ni Peter kay Simon na mahikero, magsisi ka. Therefore, repent of your wickedness and pray to the Lord that if possible, kung posible, the intent of your heart may be forgiven you. Tandaan mga kapatid, ang kaligtasan, ang pagbabago ng puso, ang pagpapalit mula sa pusong bato papunta sa pusong laman ay posible lang sa Diyos kung mamarapati ng Diyos at nanaisin ng Diyos. Subalit kung sa ating mga sarili, matutulad tayo kay Simon, hindi natin kayang palitan ang ating puso. Ang magikero mananatiling magikero, ang salamangkero mananatiling salamangkero, ang masamang puso mananatiling masamang puso. Ang sabi ni Peter, for I see that you are in the gall of bitterness and in the bond of iniquity. Amen mga kapatid. Ang puso ni Simon katulad ng puso natin nung wala pa tayo sa Panginoong Diyos. Ang gusto lang natin, pakinabang ng relihiyon, pakinabang ng mga himala at ng mabubuting bagay, pero hindi totoong pananampalataya kay Kristo. Peter called Simon to repentance, not just apology. Gall of bitterness equals poison by sin. Bond of iniquity enslaved to sin. And Simon's faith was false because his heart was still bound by sin. Mga kapatid,
In application, true faith is always accompanied by repentance. We must not only seek forgiveness of sins, but also freedom from sin's power. Amen? Dalangin natin na palayain tayo ng Diyos sa pagkaalipin sa kapangyarihan ng kasalanan. Let us go to verse 24. And Simon answered, "Pray for me to the Lord, that nothing of what you have said may come upon me." Notice his response. Nagsisiba siya? Hindi. Ang kanyang prayer pa rin ay huwag siyang tamaan nung parusa. He does not repent. He asked Peter to pray for him, but not that his heart be changed. He only wants escape from judgment. And here, many people are still looking for this. We want escape from judgment. We don't want to experience the punishment of our sins. And Simon, the magician, is here seeking only the escape from judgment. He is sorry for the consequences, but not sorry for the sin itself. Ano yan? Reset? That is what people wants. Alam niyo po mga kapatid, nalungkot po ako dun sa... Ako, bilib ako kay Alan Peter Cayetano. Mananampalataya naman po yung pamilyang yan. Pero hindi po ako nasiyahan doon sa kanyang sinabi sa isang privilege speech niya sa Senado na parang ninonormalize na niya talaga ang korupsyon. Ninonormalize na niya ang pagnanakaw sa Pilipinas. Anong sabi niya? Lahat naman halos tayo ginagawa yan. Hindi lang naman tayo nandito para sisihin o manisi kung sino ang gumagawa niyan. Sabi niya lahat tayo. Ibig sabihin talagang he admitted in national television that all of them, senators, congressmen, politicians, are all corrupt. Kaya nga tawag nila dyan? SOP Standard Operating Procedure. Ang pangungurakot ay SOP na ng bawat isa. Mula sa presidente, vice president, lahat na nga po. And they admitted. Nakakalungkot. Normalization of sins, corruptions. Kaya, anong nangyayari? Patuloy na kasamaan. To illustrate like Pharaoh in Exodus, Simon wants the plagues to stop, but never truly humbles himself before God. Naalala niyo po ba yung si Paraon ng Ehipto na pinadadala ng salot sa panahon ni Moses at ni Aaron? Like Pharaoh, he just want the plague to stop. But he never truly humbles himself before God. Mga kapatid, many people fear hell, but do not love heaven. Gusto lang nating makaiwas sa impyerno, pero kung pamimiliin, dito pa rin tayo sa mundo. We don't want heaven. They want safety from God's judgment, from God's wrath, but not God Himself. And that is not true repentance. Amen? Now let us go to the last verse, verse 25. Now when they had testified and spoken the word of the Lord, they returned to Jerusalem, preaching the gospel to many villages of the Samaritans. So here, the apostles continue to preach faithfully. Simon's story does not stop the spread of the gospel. False faith cannot hinder
true faith from growing. Amen? So the gospel cannot be bought. The gospel cannot silence. The gospel cannot be destroyed. It will keep on advancing, not only to Jerusalem, Judea, Samaria, it will reach the ends of the world. Amen? To conclude our lesson for today, let us look at the lessons from Simon the magician. 1. False faith is possible. Kapatid, magsuri ka sa ating pag-aaral ngayon. Baka kabilang ka kay Simon. Outward belief without heart change can be possible. And many people today, many in the church today, I'm not talking about the universal church or the invisible church. I'm talking about the congregations. Many people in many congregations today, they have outward belief, but without a change of heart. Number 2, the gospel cannot be bought or manipulated. True repentance is necessary. Not just fear of judgment. Ito yung false. Ito yung failure of many evangelistic preaching of today. Many people are preaching about hell, tinatakot ang tao about hell, and many people believe because they want to escape the judgment of hell. Yes, importanteng maintindihan ito, pero mga kapatid, that is not even the gospel. Bakit ba gospel? Bakit ba good news? Ang good news, it is about what Christ did. His life, His mission, His purpose of coming, His death, His resurrection, and His coming back again. That is the gospel. Pero ngayon, pag nagpipreach yung iba tatakutin lang yung mga tao, sa impyerno ka pupunta pag hindi ka nagsisi. And just like Simon the sorcerer, he believed because of fear of judgment. But a change of heart is necessary for true repentance. Amen. And one lesson, another lesson that we need to consider, God's gospel will continue. Despite opposition, despite deception, or despite false religion. Hayaan nyo lang yan. Wala naman tayong magagawa dyan. Dadami pa yung mga katulad ni Mike Velarde, dadami pa yung katulad ni Tebes, dadami pa yung mga katulad ni na Renato Carrillo, no? Marami pa yan, yung mga bulaang mga propetang yan. Dadami pa yung Joel Austin, dadami yung Creflo Dollar, sina Joyce Meyer, dadami pa yung katulad ni na Kenneth Copeland na mga bulaang mga propeta sa panahon natin ngayon. At ang mga binanggit ko mga pangalan, mga nagsasabing sila'y Kristiyano. Hindi ko pa binanggit yung mga Islam, yung mga Hindus, mga Buddhist, na noon pa man alam nating mga walang kaligtasan dyan. Ang aking mga binanggit, yung kabilang doon sa mga nagsasabing sila'y Kristiyano. But what they are preaching is the gospel of Simon the sorcerer. Mga ebanghelyong hindi totoo. They will continue. But in spite of that, the gospel of God will also continue. Darating yung panahon, paghihiwalayin ng Diyos ang mga kambing sa totoong mga tupa. Amen? Now, let us go to the reflection questions at pagbulayan niyo po ito. Una, am I more amazed by the gifts of God than by God Himself? Ano bang hinahanap mo sa simbahan? Yung kilabot? Yung himala?
Yung experience, yung emotions, o yung malalim na pagkakilala at pagkaunawa kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sadly, many people go to church for experience rather than for the knowledge of the Word of God. Kaya yung mga pastor ngayon nakikipag-compromise, maraming experience, maraming kantahan, maraming iyakan, maraming lundagan, konting salita ng Diyos. You will not grow from that kind of church. Second, do I follow Christ for who He is or for what I can gain from Him? Sinusundan ko ba si Kristo dahil sa pakinabang ko sa Kanya? Sa benefit ng Kanyang pag-iingat? Sa benefit ng Kanyang blessing? Sa benefit ng Kanyang favor? Sa benefit ng Kanyang mga pwedeng ibigay? Or sinusunod ko siya dahil siya ay aking Panginoon at aking tagapagligtas? Third, is my faith accompanied by true repentance and love for Christ? Ang pananampalataya ko ba ay sinasamahan ng totoong pagsisisi sa kasalanan at pagmamahal kay Kristo? Panghuli, how can I guard my heart against the temptation to use religion for personal gain? Like Simon the sorcerer. Mga minamahal na mga kapatid, samahan niyo po ako. Tayo po saglit na tumungo tayo manalangin. Father in heaven, our sovereign Lord, thank you for showing us through Simon's story the danger of false faith and selfish ambition. Forgive us if we have ever sought your gifts more than your presence. Lord, like the prayer of David, create in us a clean heart. And may you renew a right spirit within us. Help us, O Lord, to treasure Christ above all things. And may our lives testify to the power of your gospel. This is what we pray in Jesus' mighty, mighty name. Amen and amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.